Ang pinaka number one cause ng downfall ng tao is complacency. Hi guys! Grabe! Natatapos lang po ng anniversary namin and na-surprise po ako. Na-surprise ako kasi hindi ko po alam na meron po palang awarding. Sinurprise kami ng sobra ng mga BOD. Ang galing po talaga nila mag-motivate. At lalo po ako na-surprise kasi hindi ko po expected na top 2 po ako. Nakita nyo naman po yung nangyari sa akin kahapon and gaano ba talaga kabilis magbumbo ng isang mga taong successful. Actually guys, sobrang haba na po ng 12 hours to 1 day sa akin na maging masama loob ko. Actually, normally mga in a seconds or sometimes minutes nawawala na po yung sama ng loob ko. And kaninang umaga medyo nag-imo na po ako ng konti. Nag-post ako sa Facebook na medyo sabi ko, ang daming nag-like, ang daming nag-comment na parang nag-imo lang ng konti kasi it's very seldom ko maramdaman yung ganun klaseng emotion. Kumbaga, medyo nakakalungkot din on my part. Pero sabi nga nila, whatever is happening to you, it can always help you to become a better person or a better person. And I'm sure syempre magiging better person ako doon. Meron tayong magagawa sa nangyayari sa atin. Hindi importante kung ano ang problema mo, ang importante anong epekto sa'yo ng problemang yon. You could always be inspired or you could always cry. The choice is always yours. Kaya lang ang tanong ko, pag umiyak ka ng umiyak, masosolve ba problema mo? Hindi, haharapin mo pa rin. Pwede tayo magtrabaho. Pero bottom line, after the drama, haharapin mo pa rin yung mga problemang yon. Kaya dulo, harapin mo na lang, huwag ka na lang magdrama. Kasi wala din, hindi rin makakatulong siya. Now, napaka-importante na tinatawag na clear ka sa gusto mo. Mag-strategize muna kung ano yung mga dapat kong ayusin, ano yung mga dapat kong bawasan na ginagawa ko nung past 1 year, last year, and ano yung mga dapat kong dagdagan. And syempre, wala naman akong ibang ulit gagawin, isa lang. Kukunin ko ulit yung top 1. Nagawa ko na siya before, and madali lang naman siyang ulitin. Kumbaga, para po sa akin, syempre, sipag lang naman talaga ang kalalabasan ng lahat. Kaya, for me, this is a very good motivation kasi I keep on declaring na gusto kong kumita ng 1M per day. And aminado din ako, minsan nasa complacency pa rin ako. Alam nyo ba guys, na ang complacency is a silent killer. Na actually, napakagandang lesson siya dito sa Bicol. Simula nung nag-focus na ako sa project sa Manila, doon na talaga ako nag-focus. Yung mga leader ko naman dito, naging complacent kasi nung nandito ako talagang nagsisipag-liyaban sila lahat, nagsisipag-galawan kasi pag hindi nagsisipag-trabaho, pinapalo up ko, napaka-perfectionist ko, tapos napaka-hard ko talaga sa kanila. Ibig sabihin ng hard, mahigpit ko sa mahigpit kasi kung hindi ako magiging mahigpit sa kanila, hindi rin talaga magsisipag-galawan kasi ang tao, napaka-nature natin na masyadong complacent. And nangyari yun kasi hindi ko rin masisi mga leaders na nandito naiwan ko talaga kila Jackie, kila OJ, they're earning so much na kumbaga ito yung kinikita nila, ito lang gastos nila na naging kampante din. Kaya para po sa akin, ang pinakailangan talagang gawin, yung nangyari ngayon para sa akin is advanced celebration ko. Kasi kumatin ako ng gila, daming kong picture, sobrang saya, sobrang ganda po nangyayari. Then for me, this is already a sign na advanced celebration na ito. Para sa akin, alam ko na pagdating ng oras, next year, makuha pa rin yung posisyon na dating nandun ako. Kumbaga para sa akin, nagawa ko naman siya before at I'm sure madaling-madali siya ulitin. At walang ibang katapat dyan kung hindi. Kung masipag na po ako last year, mas kailangan ko lang sipagan. Maraming tatanong sa akin, after being the top 2, anong sunod mong gagawin? Eh sa akin isa lang, strategize na aalamin ko muna yung mga bagay na ginagawa ko na hindi masyadong connected sa goal ko. Babawasan ko yun. Ang dadagdag ko ngayon, yung mga ginagawa ko na connected sa goals ko. And syempre, magsisipag ako, mas lalong gagalingan ko. And para, syempre. Sabi ko, babalikan ko Bicol, aayusin ko talaga. And I'll make it sure na mawawala ulit yung pagiging complacent nila lahat at magiging consistent talaga sila sa hataw. Kaya, sabi nga nila, you need to walk the talk. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, gagawin mo. Kaya, it is just a one decision. Tingnan mo yung ikot ng buhay ko. Pareho naman ako taga-Bicol. Kumbaga, living testimony ako. Hindi ako pwedeng sabihin, hindi ako nagsinungaling ako kasi kayang patunayan. Nila Jazz, yung mga ibang kasabayan ko mamasada ng jeep, yung ibang ang daming proof na totoo lahat ng sinasabi ko. Pare, isa ang sakripisyo. Buong buhay nyo,
because of what happened right now, talagang sobrang tanggal ako sa lahat sa comfort zone ko. Then, I really love to break the comfort zone. I really like to break yung mga bagay na pag sinabi mong hindi ko kaya, dun ko gagawin. Kaya kanina habang papunta kami dito, gusto ko po mag-create ng second wave ng Bicol. Ano yung second wave? Guys, first wave, nagkaroon na maraming kumita dito. Then after nung iniwan ko yung Bicol, kasi nung mga 2012, 13, 14, nung nag-focus ako sa Manila, kasi mas nag-focus ako dun sa mas malaking responsibilidad, yung Bicol medyo naging complacent. But sabi ko nga, babalik ako Bicol because sa quality ng work ethics ko, kaya ko talaga mas lalo pang, kung madami pong yumaman before, sisiguraduhin ko po magta-times 10 ang yayaman ngayon sa Bicol. And I'm sure mag-grow ako ng sobra-sobra because of what happened. And yung dineclare ko pa rin na I will be the first Billionaires Club ng In Global. I'm going to do that. And syempre, by next year, gusto ko ulit na makuha ko yung top 1 worldwide. Kaya kailangan ko itong gawin for them. Kumbaga, I'm not doing this para sa sarili kong personal na goal. I'm doing this for them to show them na walang ibang solusyon sa mga sitwasyon mo. Kung hindi, hassle lang talaga, hataw lang talaga. Kaya